Hello everyone! Welcome back to our channel. So, ngayon ay buwan ng October. So, ang October dito sa Japan ay hindi lang pang Halloween. At hindi lang to para sa sports festival. So, ito rin ay buwan kung saan ang mga parents na na nag-aalaga ng mga bata o may anak, nakakatanggap ng child allowance o yung Jido Tiyate. So, yun. So, yun sa amin, dumating na nga. Taran! So, yung natanggap namin ay 70,000 yen. Yan para sa dalawang bata. So, kay Flynn at kay Mayumi. Yun. Yung pera na yon ay naipapadala sa account ng asawa ko, kay Ferdy, dahil siya yung head of the household. Kaya sa bank account niya, nare-receive yung child allowance na yon. So, yun. Kapag naipadala na dun sa bank account nyo, ayan, magpapadala din sila ng ganito sa inyo. So, i-check nyo yung sa inyong mga mailbox dyan. So, ito ay notice. Ito ay notice, yan, na nai-deposit na yung halaga para sa child allowance sa inyong bank account. So, ito yung sa amin. Yan. So, dito makikita, yan. Yan. Dito makikita yung sinasabi na na-transfer na dun sa bank account nyo yung pera nga. And then, dito naman nakalagay kung ilang buwan yung sakop na matatanggap ng inyong mga anak. So, ito dito sa una, yung kay Flynn. So, nag-start to ng June. So, 4 na buwan. June, July, August, September. Yun yung sakop ng mga pera na matatanggap ng October. Yung kay Mayumi, August at September yung sakop nun. Kasi July ko nga siya na ipanganak. 70,000 yen lahat nung nakuha namin. Hati si Flynn at saka si Mayumi. Bale, yung sakop nung kay Flynn ay 4 na buwan. Yun, ano bang mga buwan yon? Ayun, yung June, July, August, at September. So, dahil 5 years old na si Flynn, tig 10,000 yen. So, isang lapad, kada buwan na lang yung natatanggap niya. O, 10,000 plus 10,000 plus 10,000 plus 10,000. So, 40,000. And then, si Mayumi naman, kasi yung mga bata dito na 0, hanggang before mag 3 years old sila, ang nakukuha nila is 1.5 lapad o 15,000 yen kada buwan. Since dalawang buwan yung sakop nung kay Mayumi, so 15,000 plus 15,000 yen ay 30,000 yen. So, plus yung kay Flynn, so 70,000 yen. So, yung sa amin na yon, dito sa Kawasaki, natatanggap yon kada 14. So, nung October 14, yon nakuha namin. So, sa ibang mga city, iba din yung petsa kung kailan nila nakukuha yung child allowance na to. So, every 14, yun yung schedule nung dito sa Kawasaki. Halimbawa, yung mga nakaschedule para sa buwan na February, March, April, at saka May ay makukuha ng June 14. Tapos, yung namang para sa mga buwan na June, July, August, September, makukuha naman lahat yon ng October 14. And then, yung mga susunod na buwan naman ay October, November, December, at yung January ay nakukuha naman tuwing February 14. So, yung 4 na buwan na yon, isang bagsakan siya binibigay kada 14 ng June, October, at ng February.
So, yun, ito yun, nakalagay dito. Yung mga schedule. Kapag natanggap nyo tong notice na to. And then, dito naman sa baba, makikita nyo dito yung mga situation o yung mga, halimbawa, may nagbago nagbago yung address nyo or nagbago yung kung sino yung nag-aalaga sa anak nyo, nakasulat dito as a notice sa lahat na dapat kapag na-experience nyo yung kahit na isa dito, i-report nyo agad para walang maging problema dun sa pagtanggap nyo ng allowance. Baka magtaka kayo, hindi nyo natatanggap yung allowance na yun, ang problema pala, kayo, hindi nyo na i-report na lumipat kayo ng address, iba na yung nag-aalaga sa anak nyo, or yung anak nyo is nag-aaral sa ibang bansa. Yun, yung mga ganon. Kaya dapat i-report agad kahit na anumang problema regarding dito. Yan, nakasulat dito sa notice na to. Ano-ano ba yung mga sitwasyon na kung saan pwede kang makatanggap ng child allowance? So, hindi lang ito para sa mga Japanese people dito sa Japan. So, ito rin ay para sa mga foreigners din na nakarehistro na residents ng Japan. Tapos, may mga anak na pinapalaki din dito sa Japan. So, yun. At na-meet yung kaukulang mga requirements. So, pasok talaga sa child allowance pag ganun. Sino-sino ba yung mga pwedeng makatanggap ng child allowance na to? O anong edad ba? Hanggang anong edad ba yung mga pwedeng makatanggap ng child allowance? So, yung 0 hanggang before sila mag-18, makakatanggap sila ng child allowance. Basta, nakarehistro sila dito sa Japan at na-meet yung kaukulang mga requirements nga. O kaya naman, naipasa ng magulang yung mga requirements na kinakailangan. Para naman doon sa mga children na nakatira naman sa ibang bansa, eto may mga exception naman. Kagaya ng kung sila ay nag-aaral sa abroad. So, yun. Tingnan natin kung ano-ano ba yung mga exception doon. Kung ang bata o mga bata ay nakatira sa ibang bansa dahil nag-aaral sila doon, tapos nakapagbigay sila ng proof at mga requirements na sila nga ay talagang nag-aaral doon sa ibang bansa, sila ay makakatanggap ng child allowance din. Basta naipasa yung mga requirements na kinakailangan sa pagtanggap ng child allowance. Tingnan naman natin kung magkano ba yung designated na allowance para sa bawat edad. Tingnan natin. Para sa 0 hanggang bago mag 3 years old, yon ay makaka-receive ng tig 15,000 yen kada buwan yon na naiipon nga. So, every 4 months nakukuha yon. Next, yung 3 years old up to before matapos yung primary school nila o yung sa elementary school ay makakatanggap naman ng tig 10,000 yen yon. Halimbawa, yung unang anak tsaka yung pangalawang anak, tig 10,000 yen yon. Pero, kung may pangatlong anak ka pa na pasok dun sa 3 years old up to dun sa age ng before makatapos ng primary school, yung pangatlo ay makakatanggap ng 15,000 yen. So, 10,000, 10,000, yung pangatlo nyong anak ay 15,000 yen. So, ganun siya. Ganun yung allowance na makukuha. Junior high school students naman ay makakatanggap ng 10,000 yen. Yung mga bata na under ang age dun sa mga yon. O yung, basta yung age ay before 18. Yun, makaka-receive ng tig 10,000 yen na allowance. Kung namang ang sahod ng parents ay malaki, as in malaking-malaki talaga yung sahod nila. So, yung mga bata
makakatanggap pa rin. So, wala namang ano dito, wala namang talo. Porke mayaman ka, hindi ka bibigyan. Porke mapera ka, hindi ka nabibigyan. So, lahat dito sa Japan nabibigyan. So, ang maibibigay doon sa bata ay tig 5,000 yen kada buwan naman. O, di ba? Mayaman o mahirap, pantay-pantay dito. O, kahit na yon mayaman na, sobra-sobra na yung salary, nabibigyan pa rin ng allowance yung anak. Yun nga lang, binabatay din dun sa laki nga ng sahod. So, yung sa kanya, 5,000 yen yung maibibigay na allowance dun sa kanilang mga anak. Kailan at paano naman maibibigay sa inyo yung child allowance na yon? So, yung kagaya nga nung nabanggit ko nung una, so, kada 4th month, so, may ipon muna yung lahat. 4th month, tapos bibigay ng bagsakan nun, yung allowance na yon. So, yung month ng February, March, April, May, sama-sama yon, bibigay yon ng one time. So, yung dito sa Kawasaki nga, yung schedule namin is June 14. So, June 14, yun yung bagsakan ng February, March, April, May. Yun. Tapos naman, dun sa June, July, August, September. So, this month ngayon, October 14. And then, yung dun sa October naman, November, December, January, ay makukuha ng February 14. So, yung date ng kung kailan mapupunta dun sa bank account nyo, yung pera is nakadepende sa city nyo. So, iba-iba. Sa nakita ko, may iba-iba yung petsa ng pagbigay ng child allowance na to. So, yung child allowance na to ay maipapadala dun sa bank account kung sino yung nag-ano nga doon. Kung sino, sa amin kasi yung head of the household namin, yung asawa ko, so siya yung nakakatanggap nung child allowance na dumidiretso dun sa kanyang bank account every, yun nga, 4th month, yun. Doon na-receive yung pera na yun. Kung gusto nyo makareceive ng child allowance, so yun, kailangan nyong i-apply iyon. Ano ba yung dapat na gawin? So, i-fill in nyo yung child allowance authorization application form. Tapos, i-check ng staff sa city government nyo kung authorized ba kayo na makatanggap nga ng child allowance. Ang tawag pala dun sa form na yun sa Japanese ay Jido Tiyate Nintei Seikyu Sho. Ang hirap, no? Yun yung kailangang i-fill in. Kasama nung finilapan yung form ay yung pagpasa ng kopya ng health insurance ng applicant. Tapos, yung copy ng bank passbook account ng applicant. So, kailangan yung sa inyo talaga yung bank account na yon kasi doon maipapadala yung child allowance. Yun. So, kung may mga kailangan pang requirements na ipasa, ayun, kailangan yung ipasa nga kung ano pa yung mga, halimbawa, may doubt sila. Magnanakaw ka pala. Joke lang. So, yun. Pwedeng i-require ka nila ng ganito, kaya ng ganyan. Yun. Para siguro mga proof yun na para makatanggap ng child allowance. So, as a rule dito, yung payment of the allowance ay magi-start a month after nyong mai-apply yung child allowance na yun. So, halimbawa nga, yung kay Mayumi, ipinanganak siya ng July. So, hindi niya matatanggap lahat yung 4 months na natatanggap ng kuya niya na si Flynn. So, kung kailan yung month
na in-apply nyo siya, so yun, right after nun, dun palang mag-uumpisa yung kanyang allowance. So, dahil July nga siya pinanganak, so ang covered ng allowance na naibigay sa kanya ay 2 months for the month of August and September na yung kanyang sakop. Kaya, ganun lang yung amount na nakuha ni Mayumi. Kaya, dapat on time kayo sa pagpasa ng mga requirements, lalo na kung gusto nyo makatanggap ng child allowance. Para sa mga tumatanggap ng Jidotiyate o ng child allowance, kailangang i-present yung Genkyo Todoke o yung present condition form. Yun ay pinapresent every June para i-confirm yung child care at yung income condition nyo. So, kapag nag-fail kayo, hindi nyo na i-present yung form na yon, so, maaaring magka-problema dun sa pagtanggap ng child allowance. So, kailangan siguraduhin nyo na naipasa nyo rin yun kasi tine-check talaga nila yung income condition nyo. May mga circumstance na kailangan i-report nyo agad. Halimbawa, kung nangyari ito sa inyo, kasi nakaka-epekto ito sa child allowance. So, halimbawa, yung nagpalit kayo ng address. So, dahil nagpalit kayo ng address, kailangan i-apply nyo ulit yung child allowance dun sa bago nyong city or i-report nyo na napalitan na yung inyong address. Then, pangalawa naman ay yung kung kayo na applicant or yung anak nyo ay umalis na ng bansa. Number 3, kung hindi na kayo yung nag-aalaga sa inyong anak, yon kailangang i-report din. And then, number 4 naman, kung magkaiba yung tinitirahan nyo ng inyong anak, kailangan ding i-report yun kasi makaka-apekto nga yun dun sa pagtanggap ng child allowance. Kung nagkaroon ng pagbabago sa bilang ng inyong mga anak o na nakarehistro para sa child allowance, kailangan ipaalam din. Gagaya ng nadagdagan yung bilang ng anak nyo o kaya naman may nawala sa mga anak nyo. And then, ang susunod naman ay yung kapag napalitan yung bank account na kung saan tinatransfer yung child allowance, kailangan ipaalam rin yun agad. Kung namang naging civil servant kayo, kailangan ipaalam din yun. Kasi alam ko yung mga pag naging civil servant, hindi na makakatanggap ng child allowance. Kapag may nadagdag nga na anak, halimbawa yun nga sa birth, o kaya naman nag-move kayo sa isang city, kailangan ipaalam nyo agad yun or gawin yung mga karampatang procedures within 15 days. Yun, kasi kapag na-delay yung paggawa ng procedures, madidelay rin yung pagtanggap ng child allowance. Kaya kapag may nangyaring ganon, i-report agad. So, sana yung impormasyong nakapaloob dito sa vlog na ito ay makatulong po sa inyo. Lalong-lalo na po sa ating mga Pinoy na may pamilya dito sa Japan. Talagang yung allowance na nakukuha ay makakatulong po sa ating pagpapalaki sa mga anak natin. Yan. Bye-bye. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pananood at pagbisita sa aming channel. Maaari po kayong mag-like, comment, at subscribe po sa aming channel. Hello. Goodbye. Hello. Bye-bye. 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 Hello.